Isa raw sa mga pangunahing dahilan ng tumataas na bilang ng mga maagang pagbubuntis ay ang kakulangan ng impormasyon at serbisyo sa family planning. Base sa isang pag-aaral, hindi lahat ng kabataan, partikular na ang mga teenager, ay nabibigyan po ng sapat na serbisyo at edukasyon hinggil dito. Saklaw ito ng paggamit ng contraceptives at ang ligtas na pakikipagtalik. Napag-alaman din na madalas nakadepende ang paggamit ng contraceptives sa mga kababaihan. Hindi raw kasing bukas ang mga lalaki sa mga paraan para sa kanila. Hinihikayat naman ng ilang health agencies ang vasectomy para sa mga lalaki na nais ding iwasan o limitahan ang pagkakaroon ng maraming anak. At tungkol po sa isyong yan, pag-usapan po natin, kasama natin dito po sa studio, Dr. Jonathan Flavier, ang Executive Director ng Philippine Center for Population and Development. Good morning and nice to have you, Dr. John D. Magandang umaga, yung aking kapatid. Okay, Doc Jones, ang nakaka-alarma po ngayon sa sitwasyon ng Pilipinas ay ang tumataas na bilang ng teenage pregnancy. Tama. How alarming po ito? Kung sa Olympics, sa Pilipinas at sa Asia, tayo ang pinakamaraming kabataan na nagbubuntis sa buong Asia. Sa buong Asia, tayong number 1. Dahil ito po yung sinasabi na sa bawat oras, may 2 dosena na kababaihan ang nabubuntis. Nanganganak. So sa isang taon, 200,000 na kababaihan ang kabataan na nagbubuntis at nanganganak. Ito po yung edad 15 to 19 years old or younger pa ngayon? Yung 200,000 ay yung mga teenager o mga kabataan natin. Yung sinasabi na 15 to 19 years old, sa kanila, isa sa 10 na 15 hanggang 19 nagbuntis na. Ano po ang mga pangunahin? Ano po ang mga nakitang dahilan kung bakit ganito kataas po ang teenage pregnancy dito? Pangunahin sa nakaraang mga 3 dekada, makikita natin at nasasabi sa mga pag-uulat na dumadami at dumadalas ang pagtatalik ng kabataan. Halimbawa, nung unang nag-survey ang mga kaibigan natin sa UP Population Institute, nakita lang na halos 1 sa 10% lang ang nagtatalik o may karanasan na sexual. Pero nung sumunod na pagsusuri, naging 20 na. Itong pinakahuling pag-aaral, 1 sa bawat 3 kabataan ay may karanasan na o nagtatalik na. So dahil sa kadalasang pagtatalik o sa maraming kabataan na may karanasan na, hindi nakakagulat na may pagkakataon na magbubuntis sila. At kung ganyan na po kataas ang bilang po at aga ng nakikipagtalik sa murang edad, tapos didikitan mo ng kakulangan sa edukasyon at impormasyon sa safe sex, ay dito na kaya dumadami ang nabubuntis. Puputok yung problema. Walang serbisyo, ang dami nagtatalik, tataas talagang bilang ng kabataan na nagbubuntis. Hindi ka magugulat na sa buong Asia, sabi ng United Nations, tayo ang number 1 sa bilang ng kabataang nagbubuntis. Doon din po pumapasok na sinasabi po, katulad ng nabanggit natin, ay yung involvement ng mga kalalakihan. Ganon din po ba ang sitwasyon sa teenage pregnancy na kadalasan walang pake or hindi nag-iisip ng safe sex ang kalalakihan kesa sa mga babae? Kung bilang baliktad, tayo ay isa sa pinakakonting mga lalaki na gumagamit ng vasectomy o mga paraan ng pagplano ng pamilya. Magandang halimbawa sa buong Asia, kung ang karaniwan sa Thailand, halimbawa, o sa mga kalapit nating bansa, 3% ang gumagamit ng vasectomy. Sa atin, wala pang 0.1% ang gumagamit na kalalakihan. Pag condom naman, pag pumunta ka sa Japan, halos 40% ang gumagamit ng condom. Sa atin, wala pang 2% ang gumagamit. So sa madalit salita, kung maraming nagbubuntis sa Pilipinas, sa kalalakihan naman na gumagamit ng paraan ng pagplano ng pamilya, napakakonti. So lumalabas po na talagang idinidepende ng mga kalalakihan ang pagpaplano ng pamilya sa mga babae. Totoo.
Okay, pagdating po sa contraceptives, ano po, bakit sa tingin po ninyo ay hindi bukas sa usapin ang marami dito, ang mga kalalakihan, siguro particular na po ang vasectomy? Una, nasanay kami sa inyong mga kababaihan. Kadalasan, ang kababaihan ang umaako ng responsibilidad. Kayo na nga nagdadala ng bata, kayo na nagdadalang tao, kayo nanganganak at naghihirap, kayo pa ang umaako ng responsibilidad para sa pagplano ng pamilya. Yun yung pangunahin. Pangalawa, kulang nga din ang serbisyo sa kalalakihan. Kasi madalas kami sa mga programa, sa aming kooperatiba, ang Cooperative Movement for Encouraging No Scalpel Vasectomy, kinakantsawan namin yung mga lalaki, bakit hindi naman kayo? Yes. Sila naman ang nagsasabi na, Dok, huwag naman ganyan. Gusto din namin tulungan ang misis namin, pero walang serbisyo na para sa amin. Kadalasan ang serbisyo nakatutok para sa kababaihan, hindi sa kalalakihan. Okay, para sa mga hindi po nakakaintindi pa, karamihan pa rin po sa mga kalalakihan bago sa kanilang pandinig o sa ating mga Pinoy ang word na vasectomy. Ano po ba ang benepisyo nitong vasectomy at paano po ito ginagawa? Okay. Kung sa babae, ang tali sa babae, bilateral tubal ligation, tinatalian yung tubo ng babae kung saan dumadalo yung kanilang itlog. Sa amin naman, sa kalalakihan, meron din kaming binhi na humahalo sa tamod ng lalaki bago lumabas. Yes. So sa vasectomy, ang tinatalian lang yung tubo na linalabasan ng binhi. So pag natali yun, wala nang binhing nakahalo sa katas o tamod ng lalaki pag linalabasan siya. Okay, sa mga kalalaki, kasi nakatutok sila sa atin lahat, ang mga ating mga cameraman. No? Interesado. Interesado sila, which is good. Pero bakit hindi nila ito tanggap or gusto? Pagka tuli ng mga lalaking to, yung pangunahing dahilan, natuli na kami, meron na naman kayong gagawin dyan, wag na. Yung parang ayaw nilang galawin uli yung kanilang ari. Pangalawa, marami pa ring maling akala. Akala nila pagka tinalian ka na, hindi ka nalalabasan. Na dahil may tali doon, imbis na sumirit, pito na lang. Hindi na yung Okay. Pero natawa ako doon. Hindi totoo yun. Meron pa rin lumalabas, tigasin ka pa rin, at higit sa lahat, kung kailan handa si misis, pwede ka rin makipagtalik. Hindi ka gaya pagka hindi ka natalian, iniiwasan nyo yung panahon na pwedeng mabuntis si misis, yun yung panahon na pinakahanda, pwedeng magtalik na masisiyan si misis. Pagka nagpabasectomy ka na, kalabit ni misis, handang-handa ka. Hindi kaya posibleng si misis ang ayaw kasi ang lalabas dyan ay hindi na makakabuntis ang isang lalaki, di ba? Na baka sabihin, naku, magkakaroon ka ng rason na lalo ka lang maging pilyo dyan. Panay gwapo pa naman mga ito Palagay ko, hindi papayag yung mga misis niya. Hindi naman totoo yun. Misis ko, bago ako nagpabasectomy din, yun ang akala. Pero napansin niya, hindi naman pala ako ganun kagwapo. Pinayagan na lang ako. Yung totoo, pagka lalaki, gago, nagpabasectomy man o hindi, gago pa rin yun. That's true. Kung nagpapabasectomy ka, dahil mahal mo si misis, ibang bagay yun. So ano po ang ginagawa ng Duterte administration kasi they're very supportive of yung responsible family planning at ang vasectomy po ay successful sa Davao? Oo. Mas maganda tanawin kung anong ginawa sa Davao at anong ginagawa ngayon. Si Mayor Duterte noon, malaki ang suporta na binigay sa vasectomy, kaya meron siyang 5 doktor na umiikot sa Davao para magbigay ng serbisyo. Pangalawa, may gastos yun So merong support ang binibigay si Mayor Duterte noon para mapondohan ang programa. So ngayon, nag-text si Secretary Pauline Ubial sa akin, mukhang interesado silang buhayin ang vasectomy at ang pagkakataon na lalaki naman ang umako ng responsibilidad sa pagplano ng pamilya. So ayan po mga kapatid, isang opsyon nyo ang pagpapavasectomy and this is covered by PhilHealth. Babayaran ng PhilHealth yan. Doc John, balikan ko lamang po yung teenage pregnancy before we let you go. Siguro po, mensahe, paalala sa mga magulang at sa mga mapupusok na mga kabataan. Sa
pagpipigil ng panggigigil ang nakakahiya dito sa ating bansa, meron na sinisimula ng DepEd na edukasyon para sa kabataan. Pero pagdating sa serbisyo, hinihiling pa rin ng batas na sana may pahintulot ng mga magulang. So ang mga magulang, unang mensahe natin sa ating mga anak, sana maghintay muna sila. Pero kung sila ay isa sa 3 na kabataan na may karanasan na, sumusubok na, ang ating responsibilidad ay bigyan sila ng impormasyon tungkol sa pag-iwas sa hindi inaasahan pagbubuntis at suportahan silang makakuha ng serbisyo. Dr. John D., thank you so much for your time. Thank you. Salamat. Mga kapatid, Doc John D. Flavier, ang Executive Director po ng Philippine Center for Population and Development.